napagandang awitin, ano po. It was for me he died. Tunay nga po, ito po isang paalala sa ating ngayong umaga nito na sa kabila ng namatay po at may libing napako sa krus ng Kalbaryo ang ating Panginoong Jesucristo ay dahil po sa pag-ibig niya po sa atin, dahil sa biyaya niya po sa atin. At huwag po natin kakalimutan yun. Ano po, bagaman tayo po ay isang linggo na sa ating mga trabaho ay sa ating mga sariling pamumuhay, ang katotohanan po nito ay napakabuti po ng Panginoon po sa atin. Na minsan nakakalimutan natin siya. But again, it's so nice that we have one Sunday that we can, gather and we can bring back all the glory to Him. And of course, we would like to thank everybody na kung saan ay patuloy pong nagiging tapat sa kanyang harapan. And we're praying for everybody as well dahil nga po ang kalaban ay hindi po titigil hanggat talagang hindi po mapapagsak ang bawat isa. I just want to share a verse from you in Matthew chapter 24 verse 4 to 8. Ang sabi po ng Bible And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars. You shall hear of rumors of wars. Ye see that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, there will be pestilences, there will be earthquakes in diverse places, and all these things are just the beginning of sorrows. Ibig sabihin talaga po ang buhay natin dito ay, beside dun po sa mga nangyayari sa ating paligid, ay nakikita natin may mga development sa ibang lugar, may mga iba-ibang klase ng nangyayari. But again, the Word of God is very true. Ano po, talaga po, these are all the beginning of sorrows. Talaga po malulungkot ka dahil marami po ang mga nangyayari. Ito po'y dulot ng kasalanan. Right? So, ito po'y dahil sa kasalanan, and at the end of the day, God will come again to take us. And of course, one day also, that everything that we see here will be, masisira po lahat yan. And masusunog, sabi nga ng Biblia. And this will all come to pass. Sa atin po, habang nangyayari itong mga ito, yung ating pananampalataya, huwag niyo pong hahayaan na ma-out of focus po kayo. Right? So, kailangan po talaga na maging matalino. And verse 46, the Bible says in Matthew 24, same chapter, Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. So, ibig sabihin po, mapalad ang tagapaglingkod na pagka dumating ang ating Panginoon, ay makita siyang tapat. Nandun siya, kahit na anong mangyari sa buhay, ay hindi siya nag-alinlangan, hindi siya nagduda, kundi nagpatuloy siya sa paglilingkuran. Right? So, sa kanyang pananampalataya. And let's pray for each other, mga kapatid. Lahat naman po tayo may mga problema. Sino bang walang problema dito? Diba? Lahat naman tayo. But again, it's a wonderful Sunday that we have. Napakaganda po ng ating araw ngayon. And we're blessed because, despite po ng mga nangyayari sa paligid po natin, sabi ko nga kanina, half an hour ago, tumira ang Amerika sa Iran. Alright, so, iba yung sinasabi ni Trump, iba yung sinasabi ni Iran President, pero tapos, iba yung nakikita natin in actual. Right? So there are a lot of happenings na nangyayari na hindi po natin alam lahat. Alright? So, ang pinakamaganda po dyan ay magtiwala tayo ng lubusan sa Panginoon. And in fact, I think 2 days ago, nagkaroon ng message sa atin yung di ba? Na nagkakala natin mayroon. Alright, so sabi nila, please disregard that message. Kami po ay nag-apologize. Right, so again, mga kapatid, ito po yung mga pangyayari na wala po tayong ibang pagkakatiwalaan kundi ang Panginoon. Right? Wala po tayong pwedeng pagdependihan kundi ang ating Panginoon na dahil sa atin
siya po ay nagbigay ng kaligtasan po sa atin. Alright, so yan po yan mga kapatid. Just introduction for today. And again, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning to everybody. Alright, can you hear me at the back side there? Alright, so magandang umaga po sa inyong lahat dyan. And we thank the Lord for keeping us safe as always. And we are blessed because we have in our hands the Word of God. Right? Dito po yung ating salita ng ating Panginoon. Salamat po at kasama ko po kayo for honoring the Lord today. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning everybody. At sa ating po mga guests and regular attenders, brethren, thank you for joining me today. And I pray that God will speak to all of us and be blessed. Recognize ko lang yung ating mga kapatiran online. Unahin na natin si LR. Sino si LR? Ayan. Si Lynn Ramos. Okay. Sister Lynn Ramos, pakikaway lang po. Of course, si Ate Luli ay nasa Mediclinic pa rin. Nasa room 819 po sila. And if you want to visit after our service here later this afternoon, ay pwede po kayong dumiretso doon. Ano po? Sa room 819 ng Mediclinic. Iba po sa inyo dito ay nanggaling na. So maraming salamat po talaga sa patuloy na pananalangin nyo rin po sa ating kapatid na Luli. Alright, so again, Sir Lynn, thank you so much. Shake hand lang kay Ate Lily Jackson Mediclinic. Alright, so gawin tayo sa Abu Dhabi. Sister Marimar, pakikaway lang po. Ayan, naka-black po naka-black ba o blue? Alright, si Sister Marimar, nasa Abu Dhabi. And yung sa kabila, sino yung S? Sino yung S? Sino na? Si Mami Shirley. Mami Shirley, kumusta ka na dyan sa Pilipinas? Ayun. Alright, so namimiss na namin po kayo dito. At birthday niya nang nakaraan. Okay, belated happy birthday, Ate Shirley. And nice to see you there. Mainit na po dito at naniniwala kami namimiss mo yung init dito sa UAE. Nasa 45 na po kami. 45 to 48 na po ang init dito. Alright, sa Pilipinas din naman, mag-ingat doon, di ba? Alright, so maraming salamat, Ate Shirley. At itong naka-block ang screen, Nanay at Tatay Erpe. Nay, Tay Erpe, maraming salamat po. At di po namin kita yung camera nyo, pero again, thank you so much. At every Sunday po ay lagi po namin kayong kasama dyan sa may Caloocan City. Alright, so thank you. And tayo po ay magsisimula na sa ating pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Alright, and meron po tayong tagapagsalita ngayong umaga. And we're blessed dahil kami ko, pwede po ba kayo ang magsalita sa amin this coming Sunday? At sabi naman niya ay wala pong problema. And as always, itong kapatid na ito, ay talaga po pagka nasasabihan ko na siya, ay lagi po siyang nakahanda. And we thank the Lord dahil siya po ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. In the midst of this conflict, nakakuha pa siya ng sasakyan. And, at kung masasakay po kayo sa kanyang sasakyan, ay kulang na lang ang airport para ano ba tawag doon? Ano daw? Mag-take off yung kanyang sasakyan. Dahil sa ganda po, pagpasok nyo para kayo nasa airport, stewardess ang kailangan para mag-serve. Alright, and totoo po, dahil naranasan po namin na sumakay sa kanyang sasakyan last Friday evening. Alright, so hindi ko na patatagalin pa dahil ito po'y natutuwa tayo. At maririnig po natin siya magsalita ngayong umaga nito. Deacon Julius, hindi po kayo? Kayo po ang ating tagapagsalita ngayong umaga. Salamat po, Pastor Art. At salamat po sa mga kapatiran. Good morning! Happy Lord's Day! Are you happy today? Amen. Ayan, napakaganda, no? At sa kabila ng may mga conflict, no? May mga alert, still nandito po tayo. Amen. Yan po ang kagandahan. Alam nyo, sabi nga ni Pastor kanina, naalala ko, sabi, sino bang walang problema dito sa atin? Lahat naman may problema. May naalala ako isang pamilya, mayaman, Chinese. Nasa bed of yung kamatayan. No? So sabi niya, naka-hospital, bed na naman. Ilang na lang, binigyan na lang minuto na lang, o oras. Sabi ng doktor, mamamatay ka na.
Sabi niya, pinatawag niya lahat ng mga anak. Yan. Papalakas eh. Salamat po. Sabi niya, tawagin natin yung ating mga anak na pinatawag na kasi of course mayaman, may ihabilin. Eh di sabi niya, asa na yung aking kasi Chinese yun eh. Asa na yung aking asawa? Sabi niya. Dito po atang, dito po sa kanila. Good, sabi niya, asa na yung aking panganay? Yan, nandito rin po ako, amang. Sabi naman ng isa. Sabi yung pangalawa, nandito po ako, amang. Dito sa gilid mo. Eh yung aking bunso, nandito rin ako, amang. Nagawag. Sabi niya, mga loko pala kayo eh. Sino nagbabantay sa ating negosyo? Pero ay mo, wala na palang pinagwa. So kahit nasa kamatayan, iisip pa rin negosyo. No? Sana dito, nasa simbahan, hindi isip natin negosyo. Hindi isip natin bahay. Dito dapat tayo. Amen? So lahat naman tayo, actually may mga problema. No? So kahit na, minsan nga, sabi nga nila, kahit na patay ka na, may problema ka pa rin. No? Alam mo, lahat yan kasi pagka panganak mo pa lang, may problema ka na kasi magbabayad ka na kagad. Yung, so, di ba, pagka ikaw ay pinanganak, yung, syempre, yung mga magulang, babayad sa panganak. So, may pinanganak ay may binyag, di ba? Pag binyag, automatic, bayad ka pa rin. So, problema pa rin yun. Di ba? Tapos, pag nag-aral ka, bayad ka pa rin, di ba? Pag nagtrabaho ka, may bayad ka pa rin. Pag nag-asawa ka, may bayad ka pa rin kasi dodore o kaya sa kasal magastos. Namatay ka, papalibing ka, babayad ka pa rin. Di ba? Namatay ka na, nalibing ka na, nagbabayad pa rin kasi taon-taon nananalangin yung mga pamilya mo para ikaw ay ma-promote from, di ba? Mula sa purgatorio, kaya tuwing undas, di ba? Nananalangin, di ba? So, lahat, ibig sabihin niya, dito talaga sa mundo ay talagang kung titingnan natin ay walang katapusang problema, no? So, pero ang makagandahan niyan ay andyan ang Panginoon. Amen? Andyan tayo at yun yung nagbibigay sa atin ang tinatawag na pag-asa at nakakayanan natin. Kaya nga sabi ni Pastor Art, it's a blessing for me, no, na binigyan ako ng pagkakataon at sabi niya, kahit nasa kabila ng medyo may war or ano, at least nabibiya tayo ng Panginoon. It's because it's by grace only, no? It's by God's grace. Hindi po yun dahil tayo ay may pinanghahawakan trabaho, hindi ho tayo dahil tayo ay magaling, may negosyo, may mayaman, hindi ho. Sa isang iglap lang po yan, pag ginusto ng Panginoon, mawawala yung katulad ni Job. Amen? But we must not be, tao dito, magmalaki, maging arrogante, at maging self-made proclaim na tayo dahil sa ating kakalakasan ay naabot natin ng ganyan. Because kung wala pong Panginoon, wala po tayo. Man without God is nothing. God still God. Amen? Pero kung ang tao na may Diyos, lahat yan makakaya na because God still God. Amen? Kaya ngayong umagang ito, ay tayo po ay nagpapasalamat, binigyan ng pagkakataon. And I will not consume much more time kasi alam ko naman, sabi niyo nga po, pag ako'y nagsalita, 3 oras. Amen? Kaya parang grade note na. Kaya sige po, tumayo na po tayo ngayon at tinanyahan ko po kayo na pakibuksan niyo po ang ating mga Bible sa Luke chapter 5. Ito po, dito tayo mag-aaral sa 11 verses. But we will focus first sa ating tema, yung launch out into the deep, which yun naman po ang ating nakikita sa announcement natin at napakaganda po itong ating pag-aralan ngayon. So let's read our verse po sa Luke chapter 5 verse 4. Ito po yung ating main text at then ating po pag-aaralan niya from verses 1 to 11. Doon po tayo iikot yung mensahe po na ating pag-aaralan. So ready na po ba tayo? Amen. So Luke chapter 5 verse 4, everybody, kung nandyan na po kayo, read. Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang naming Ama, marami pong salamat sa umagang ito and thank you Lord for this privilege of given to me at sa magbahagi ng inyong salita. Lord, I'm nothing, wala po akong kakayanan but through your grace only the Holy Spirit, ito po ay akin nilalapit. At tulungan niyo po ang mga kapatiran. I don't know what their spiritual need, but I believe ng inyong salita, yan po ay makapag-filled up at makapag-satisfy Panginoon. Lord,
take preeminence in our midst and bless us, O Lord God. Forgive of our shortcomings and sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you very much sa umaga nito. Now, have you ever been in a place in your life where your hand, where your hard work failed to yield results? What has been your response in such times? Has God ever asked you to launch into the deep? Alam ko, may mga sitwasyon tayo that we are in, sometimes that we try to do our best. We serve, we're faithful, we are diligent in our work, but sometimes we fail it. And when sometimes we realize that parang kulang. And parang hindi natin nakamit yung ating gusto. And disappointments, frustrations came in. At lalo kapag say then, now, sa ating pag-aralan ngayong umagang ito, makikita natin dito sa verse chapter 1 actually, this is the life of Jesus Christ before He started His earthly ministry. Wala pa po siyang tinatawag na mga disciples, mga apostles. And on this pretext, makikita natin dito na He was preaching in the lake of Gennesaret. Okay? Yung Gennesaret, sometimes it is called as a Sea of Galilee in the Bible. And sometimes during the time of Tiberius, the emperor, he changed it to make it a name of Lake of Tiberias. So, sa Bible study, I think nakita natin yan kung paano in-emphasize si Pastor Raj when we're studying the book of John, yung Lake of Gennesaret or Lake of Sea of Galilee, which is in the middle. Lake po yan, malapad po yan. Nakalimutan ko lang actually ilagay yung para yung photo dyan. But since then, yan po yung tinatawag na isang lake na it is approximately, sabi nga, nasa Israel land, 212 meters below sea level. At yan po ay ang tinatawag na may mga significance po yan kung anong especially sa pag-umpisa ng ministry ni Jesus when He started His earthly ministry. So, it is the lowest freshwater lake on earth located in Israel. And it has significant biblical events. It is where the first one, sabi nga, it is where the first disciples, Peter, Andrew, James, and John being called. Sa Matthew chapter 4, verse 18. Makikita natin dyan yan yung unang, sa lugar na yan kung saan tinawag yung unang disipulo ni Jesus, na yung mga fishermen, na si Peter, Andrew, yung magkapatid. And then, at the start of several Jesus miracles, kung naalala niyo po yun sa Mark chapter 4, verse 39, yung coming of the storm, when the disciples in the ship, no? Pero kung titingnan niyo po yan, yung lugar ng Sea of Galilee, it is surrounded by mountains. Lake yan eh. Kung ikaw ay isang marinero, you will never think about any storms or any mga tidal wave dyan kasi closed yan eh. Remember? Nagkakaroon lang ng kapag open sea, like China Sea, di ba? Maraming malalang. Kaya yung mga marinero natin, sabi nila, pag lumabas kami sa Pilipinas, sa may Babuyan Island dyan, sa may taas, makikita mo na dyan, dyan yung lugar na kung saan yung lahat ng tinatawag wind of change, lahat ng four corners of winds dyan nagmimit. Kasi parang, parang may, parang dilogyo nila dyan. Kaya dyan sila nag-iingat. Kasi yan nga open sea na yan. So, sa mga marinero, kaya makikita mo parang during that time sa situation ng Milagro na yung pagpakam ni Jesus, ay parang imposible na magkaroon ng close yan, surrounded by walang tag dito, yung surge or tidal wave or yung ngayong puso nila yung tsunami, di ba? Tsunami normally nag-occur kapag sa open sea at sa ilalim ng mga volcano. So, it was a place, yung a very significant yung tinatawag na Sea of Galilee. And it is also, if you would remember that, in John chapter 6 verse 11, it is where the feeding of 5,000 people with 2 fishes and 5 loaves, yung sa shore of Galilee. So, bakit napaka-importante ito mga minamahalan? Kasi dito natin makikita, kasi yung ating tema, yung tinatawag kanina, yung launch out into the deep, dito yon mag-circulate and we will have to study. And then the Sea of Galilee is a central location in the gospel narrative, rich with historical and spiritual significance. It remains a testament to the life and works of Jesus, inviting believers to reflect on His teachings and miracles
that continue to inspire faith and devotions. Napakahalagang isang lugar. I believe that every one of us may isang lugar sa buhay natin na hindi natin makakalimutan. Right? It might be the first in the place where you met your wife. Right? Tama? Natin napagitin. Naalala niyo pa ba yun? Kung saan niyo na-meet yung asawa niyo? Baka sabi, na-meet yung asawa ko sa bar. Ayan, kasi ngayon nakikita mo yun, di ba? No, I hope so. I don't think na yan na po. Okay, so, lahat, may isang lugar, o kaya pumunta ka sa isang lugar, nag-visit ka, and then hindi mo makalimutan. O isang trahedya na nangyari at yun sa isang lugar rin na paalaala mo. Huwag naman sana yung Balete Drive. Di ba? Kasi nakakatakot dyan pag dumakasan sa Balete Drive. Yung generation natin, hindi na nila alam yung ano yung Balete Drive. No? Pero alam nyo ba yung Balete Drive? Ay, ganun na relate. Huwag naman sa anito, ha? Ano ba yan? Tawag dito? No? Huwag naman po. So, yes, it is very important ang lugar. And in this passage, we will study how miraculously the command of the Lord to launch out into the deep has resulted to God's great manifestation of His grace and power as Jesus began His earthly ministry. So, dito yung umpisa. So, first of all, we have to see verses 1 to 3. Basahin natin to ng Luke chapter 5. And it came to pass, the Bible says in Luke chapter 5, dito tayo mag-dwell ng pag-aaralan. And it came to pass that as the people pressed upon Him to hear the word of God, si Jesus, yung mga tao, kasi dami, ang mga tao, nagpipress sa kanya nung sundan siya dahil he has a new teaching, kaya tao excited sa pakikinig ng salita ng Diyos. And he stood by the lake of Gennesaret, and saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them, and were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon's. So Simon Peter to. Okay, in this time he was not yet a disciple, he was still a fisherman. And prayed him, isa sa mga nagbabaari ng bangka, and prayed him that he would cast out a little from the land, and he sat down and taught the people of the ship. Now, just imagine, you are in the lake, you are in the seaside, no? Kasi kami, sa lugar namin, sa istansya na kung saan malapit kami sa dagat. Kaya kumbaga yung pangunahin naming livelihood o negosyo, yung tinatawag na pangingisda o kaya mga daga, yung mga fishing products. Kaya ang lugar namin sa istansya, alam ng mga kapatiran dito, sina Cora, yung mga pamangkin, kasi doon kami. Mga Ilonggo, mga doon kami. So, tinatawag yung istansya noon yung the Little Alaska of the Philippines. Bakit ka sa kamo yung Little Alaska? Because it is of abundance of the sea products. Yung mga isda talagang abundant noong 1960s, 70s. Pag-apak mo pa lang sa Dalampasigan, makakaapak ka na ng isda. Ano po yun? Hindi ka na kailangan ng nahapan. Yes! Sa isla namin doon, sa yung isla Higante, na hindi na ang kuhan. Nung manit kasi ako, yung lugar yan sa siguro 1-2 hours from the mainland ng istansya. So, you will have to take around 1 to 2 hours by boat. And then, open yan sa Visayan Siyan. So, open siyan. Kaya medyo may side yan na talagang malakas pag nagbagyo. Alam mo naman. Tapos may paglalo, habagat ng panahon. Yung habagat na ang tawag sa English. Basta habagat na pag ang panahon, talagang mahangin maalon yan. So, I remember when I was still, I think, 5 years. Kasi noon, yung Isla Higante na, hindi yan yung parang tourist spot yan. Full of yan, yung naninirahan dyan, tapos pangingisda, yung mga, andun yung mga illegal din, yung mga dynamite, fishings, yan. So, I remember na, kasi yung sa lugar namin na yan, dahil tao, talagang abundant yan sa mga isda. Makikita ko ba, mamimingwit ka, makikita mo dyan sa Dalampasigan, sa amin, yung kung makikita nyo yun, yung white sand dyan, yung sa harap dyan. Dati nga, pag na ako'y pumupunta ka na doon kasi pag maniligo lang kami, syempre na nagbibisita sa mga dito sa mga
negosyo, sa mga isda, sa mga ganon. Kita mo yung malalaking tuna, malalaking isda at nagtatalunan yan. At maya-maya yung mga mangingisda, mga doon sa amin, maririnig mo na yung paputok, yung dinamita. Lilitaw na yung mga isda doon. So, kaya, baga, itong storyang ito, makikita natin na talagang, baga, nare-relate namin to kasi nga, ewan ko sa inyo na lumaki sa city, sa syudad, na hindi nakaranas nito, o sa mga countryside, sa bundok na hindi na malayo sa dagat. So, might be a new one. But practically speaking, itong lugar na ito rito, sabi nga ng Bible, itong mga tao, napakaganda kasi maluwag, malapad to eh. So, open space. Kaya, sila excited. Lalo na nung si Kristo ay dumaan at talagang gusto nila papakinggan yung tinatawag na teaching ni Jesus. Which is excited sila. And sabi ng Bible, and they were pressing. So, pinipress nila si Jesus. Sabi, makinig kami sa inyo, Panginoon. And then, so ito ngayon, syempre, walang lugar na safe. Yun yung dagat. Yung sa dalampasigan. And then, he has these two na may ship, may bangka kasi umaga yon. So yung mga mangingisda, pag umaga, pauwi na yun eh, kasi nangingisda yan sila paggabi. Bihira kang makakita at wala kang makikitang tao na nangingisda tuwing araw. Kundi gabi yan. So, ayun, doon nagkakakuan sila, naghuhugas, nagkakakuan ng kanilang mga net, at saka yung kanilang bangka. And then there are two ships. May bangka. So, no. Ito makikita natin, the first thing na gusto kong makita sa inyo, yung materials na ginamit ng Panginoon. Sa kanyang teaching. Ito yung una, yung boat. May dalawang materials dito eh. Yung boat, tsaka yung nets. Okay? So the boat, kung makikita natin, bakit sabi ng Biblia, si Kristo kinuha niya isang boat at yun ang sanayan. Hindi, pwede naman siya, hindi niya kailangan yun, di ba? Pwede niya namang, dito na lang ako sa kasi natatakot ako dahil baka, alam mo, magkewang-kewang, hindi ako marunong lumangoy, di ba? Mga distractive yun. So, but, sabi niya kay Peter, Simon Peter, mayroong isang bakante doon, hinaram niya, sabi niya, sige, pwede ko ba ito, Peter, hiramin? Tapos, din ako, yes, sabi niya, okay, and then, he moved a little bit, and then from that, ay nagturo na siya, and he began teaching. He taught the people out of the ship. Now, ano makikita natin? Anong significance ng ship or boat? Now, ang boat doon, panahon na yon, because it's an ordinary lang yan eh. Ordinary means of living or transportation or e-commerce. Or ito lang yung tinatawag na panghanap buhay. Ito lang yung means nila na pwede sila mag-transport from crossing to the other lake. And then, itong boat na to, kung matitingnan nyo, it is an 8 meters long, maliit lang, 8 meters lang yan eh. And then, with over 2 meters wide. Parang 2 meters lang yung wide niya. So, the hull is about 1.5 meters deep, and with the standard crew could nearly hold a ton of fish. Pwede rin makakuha sila ng 1 toneladang isda. Okay? Now, boats and vessels in the Bible carry a significant or symbolic meaning or emphasis. Now, serving as a metaphor for salvation. It stands for salvation. Okay? Yung boat, during the times of Noah's Ark, no? Yung ark. So it represents yung tinatawag na salvations. And then, it also represents the journey of faith. While traveling tayo sa mundong ito, we are in the boat, in the ship. And then, sabi ng the church also navigating worldly chaos. The boat also represents the church. Why? Because we are in a world where there is disorder, where there is chaos, the church is there, is we are navigating. We are in the ship. If you are out of the ship, then you might be part of those environment. But when you are in the ship, sabi nga, nasa loob ka, at least lumalangoy tayo o tayo lumalakbay sa mundo ng kaguluhan and confusion. And it also the transformative call to disciples under Christ's protections. And it is also a call na sabi ng Bible na nagtatransform yung mga disciples na ginawa sila dito rin si Peter at yung mga disciples. And it is used as a floating pulpit during Christ's ministry to his disciples. Iba na talaga kapag medyo, alam mo,
At kung matanda ka na, matanda man ang totoo na eh. Kaya kanina, nung binasahin nga ni Kuya Kevin yung likod ko, parang nanakit na yung dito. Oh. Kunti nilang pisir. Sabi ko, pag nagkakaita na, konting pisir mo lang sa mga joint and bones mo, medyo, kaya medyo ingat tayo. Kuya Ronnie, huwag kang masyadong papapisal lang konti, baka mamaya, kidding aside. So, amen. So, it is, ang boat ay ginamit yun ng Panginoon. So, yan yung materials na nakita. Okay? It is the materials, one of the material na nakita yung ship and boat. And then the second one, as sa James chapter 3 verse 4, sabi nga, behold also the ships, which though they be so great and are driven of first winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listen. And then, in Psalm Isaiah, all ye ships of Tarshish, for your strength is laid waste. Ito, ginagamit ang word ng mga ship. Kung may encounter ko sa Biblia, it might be with a literal ship, literal boats, but sometimes it is on it metaphorical, or in a figurative, or in a symbolic, which also that could apply to us. Now, the materials, which is availability. Okay? Ito yung pangalawa, makita natin yung nets. Okay? Yung tinatawag na net. Ano bang net sa kwan? Lambat. Alam niyo yung lambat? Net. Okay. Of course, kung may boat sa fishing sa pangingisda, mayroon ding net. No? Pero ngayon, iba na, ang boat hindi na ginagamit sa pangingisda. Sa mga turista na, no? Doon sa amin, halos wala ka nang makikita mga mangingisda na kwan kasi kukunti na lang dahil ginagawing tourist boat na marami na kasing kwan sa part ng Isla Higante ginawa ng boats, no? Ng tourist boat. So, it is that's the primary material used for, of course, catching fish and drawing fish. And designs for multitudes. And you know what? In the Bible, it carries spiritual symbolism also. Primarily representing evangelism. So, kapag nabanggit yung, o sa mga illustration ni Jesus, yung nets, or sa teaching, it might mean also in a way na to evangelize. Kasi sabi, cast your nets. Kasi yung nets is a wide. So, when you are saying cast your net, then you are trying to spread the net, spread the word, share the word. Alright? It also represent the gathering of humanity. When then, ginagather kaya sa judgment, di ba? It also represent for that. Now, it also showing the divine judgment. And also the trap set by enemies or God's judgment ensnaring the wicked. So, it also serves as a powerful reminder of both divine judgment, sabi nga. And it symbolizes expansive reach of God's kingdom. So, ito yung net. Kaya gusto ko lang i-emphasize sa iyo na dalawang materials na nakita yung boat tsaka yung net na ginamit. Now, what we should apply. Sabi nga ng Bible, launch out into the deep. Sabi nga, and the first point natin dapat malaman, yung material na ginamit, na yung ano lang yung available at the time. Now, listen mga minamahal. Kung ano man po ang meron tayo sa buhay natin, pwede natin yan magamit sa Panginoon. Ang tanong, ano ang meron tayo na pwede natin mapagamit sa Panginoon? Dito, makita natin si Kristo hindi nagganap ng iba. Sana, gusto ko ng medyo hagdanan o kaya medyo sound system para marinig pa ako doon eh. Di ba? Gusto ko ng mic or megaphone. Nakita niyo yung vacant, yung tinatawag na and Peter, later to, nung hiningi sa kanya, pinahiram sa kanya, hindi siya nagdalawang isip. Di ba? Pwede naman mag-refuse si Peter eh. Lord, lilinisin pa muna to. No. You know what? The lessons that we have to learn is that whatever means available in your life, when used by God, it will always bring honor to Him. Mga minamahal, hindi naghahangad ang Diyos ng wala sa iyo. Ang hinihingi ng Diyos, yung meron ka. At kung ang tanong, yan ba is available or hindi? The materials. Kaya, minsan, alam mo,
it's not actually the value, the cost, and quantity matters. Saka na ako maglingkod. Una, kapag malakas, mayaman na ako, saka na ako pupunta sa simbahan kapag may sasakyan na ako. Saka na ako maglingkod, kumanta sa Panginoon kung maganda na yung boses ko. Saka na ako magbigay sa Panginoon kapag may trabaho na ako. Saka na ako magpa-participate sa Panginoon o sa mga gawain dyan kapag may oras na ako. You know what? This is a practical, it's not, yung tandaan natin God's presence, God want us to serve Him whatever we have. Kung ano man kung meron tayo. Ito lang ang kakayanan mo. Bigay mo sa Panginoon. Are you available for, let's say, pag tinawag ka ng Panginoon, available ka ba? You know, hindi natin kailangan maging eksperto. Hindi natin kailangan maging dalubhasa sa pagtuturo, sa pagpipreach, sa pagkakanta, para maglingkod sa Panginoon. Hindi natin kailangan mag-aral sa Bible School para matutunan lang natin ang mga bagay na ito. At hindi natin kailangan tumuntong sa kolehiyo o ano man dyan na magpapatagal ka para maglingkod tayo sa Panginoon. You know what? The greatest ability is our availability. Amen? Maraming kahan yan Taga lahat na lang ng gift, lahat na lang ng tawag sa inyo, parang joke of all kasi lahat na andyan na sa inyo. Tanong, yan ba nagagamit mo sa di ba? Mga minamahal, hindi ho kailangan ng Diyos. Hindi na kailangan na marami ka. Ano lang meron ka? Paggamit mo sa Lord. Ito nakita, sabi ni Peter, ito Panginoon, ayan, ito lang yung available mo. Yun lang nakita ng Panginoon sa kanya. At hindi siya nag-alinlangan. When God calls, we should immediately respond. Like Samuel. Amen? Kung titingnan natin, si Samuel tinawag. Pero nagre-respond siya. Ang tanong ba sa ating buhay ngayon? Alam natin, marami tayong napagdaanan. If we can just listen down all the goodness ng Panginoon sa ating buhay, siguro hindi ka siyang isang libo, isang aklat. Ang malungkot, ganito. Kunti lang o minsan na hindi lang natin nakuha yung gusto natin, nagtatampo tayo sa Panginoon. Na-offend lang tayo dahil may sinabi sa harap, hindi lang tayo nagpakita sa Panginoon. Akala natin tayo ang pinapatukuyan. No, mga kapatid. Alam ko iba-ibang ating pinanggalingang simbahan. Right. And thank God that we are gathered here. Kahit ano man po ang ating pinanggalingan simbahan, isa lang po ang ating pinag-aaralan, ang ating standard of teaching. Unless na lang, kung baka yung aklat o libro, ay may apokripa. Ha? At baka iba ka sa charismatic ka galing, which I might understand. Diba? Medyo hindi mo malulunok ang preaching, ang Bible, baptism ng Baptist preacher. Ang Baptist preacher po, hindi po yan natatakot magsalita ng Diyos. At yan po ang trademark nila, kaya kung bakit sila tinawag na Baptist preacher. And you know what? Their lives cost. They're preaching the way they preach and they taught, they teach. Yan po ang kanilang kabayaran sa kanilang buhay. Yan po naging dahilan, naging mitsa ng kanilang buhay during dark ages. Even John the Baptist,
Hindi ho siya nagpapakilig-kilig o kaya parang pag nag-preach. Hindi ho siya tinitingnan niya, baka masaktan to si ganito o ma-offend to. Hindi ko to sasabihin. Kailangan maging respectful. Huwag ka naman yung nakakasakit ka kasi ng damdamin eh. Ha? Huwag naman ganyan. Diba? Ano sabi niya kay Herod ba yun? Sabi niya, yung kapatid mo, ha? Yung asawa niya, alam mo, anong kaya ginawa, kinubutan ni Dios eh. Alam niyo mga minamahal, ito lang po, pasalamat kayo kapag mayroon pa rin nagtuturo. At nagpo-correct, nagsasalita directly sa atin kung nasaktan tayo. Hindi ko tayo, mga kapatid, magmahalang po tayo dito. Kung sino yung mga kakasama, sige na, hayaan nyo na lang. Hayaan mo, kasi kanyang damdamin, kanyang opinion eh. Kung hayaan mo siya, magiging bakla, magiging bati. Yung feeling ko niya naman, no, mga minamahal. Walang ganyan sa Bible. Hindi ganyan tinuturo ng Bible na you have to just appease. And we are not pleasing here for the people. Kaya pag nasaktan po tayo, hindi po ibig sabihin yan na ikaw ay ang kung ang Panginoon, ibig sabihin yan, ang Panginoon, tinuturuan ka. Hindi ho, kaya sabi ko nga ho, tayo ho dito is instrumental lamang. We are preaching the word, and if the word of God as a two double-edged sword piercing into the center of your heart, at tinabahan ka, pasalamat ka. Hindi yung pag tinabahan, ganun ka, ay salamat. Di ba? Pag uwi mo ay salamat. Nakaka-bless talaga yung salita ng Diyos, ano? Kasi tinamaan yung sa likod, di ako. Diba? Hindi ganun. Amen? Hindi ganun po. Pumunta ho tayo rito para matuto dahil hindi tayo perfecto. Maturuan kung ano ang tama, amen? At kung anong kulang natin, at anong meron tayo, ayusin natin sa pamagitan ng biyaya at tulong ng Panginoon. Amen? So whatever means or materials that you have, use it for God. May talent ka sa pag-awit, bigay mo sa Panginoon. May talent ka sa pag-gitara, okay. Sa music, may talent ka sa organizing, and if you have the talent of public speaking, invite people to come. You don't need to be in a place na makita ka na front na ma-appreciate ka on the front ka. Hindi. We do not need that here. God doesn't. It needs only your availability. Amen? The material. So launch out into the deep. Kaya nakita yung isa, yung materials, hindi na siya yung nets. Dalawa lang. Hindi na kailangan marami. Mas maganda din kung mayroon ka, syempre you have to explore it. You have to flourish. You have to make it para gumanda. Mag-aral ka para sa ministry. Hindi yung papagandahin mo, and then pagkatapos, ay magmayabang ka. Diba? Minsan nakakalungkot. Magaling kumanta sa simbahan, no? And then later on, hindi na makita at doon na sa world. Secular na ang inaawit. Diba? Alam niyo ba yung mga sina Elvis Presley? Laking simbahan yan. Baptist yan. Natuto yan. Si Elvis Presley. Pero alam niyo, temptation niya. Kaya nga sabi ang mundo eh. Diba? You cannot serve two masters. Kaya nga, baga, kung iyon meron ka, gamitin mo sa Panginoon. Yun na, doon ka na, wag ka lang to praise man. You have to praise God. Kasi yun ang bigay sa'yo. That's number one. The materiality. We have to be available. Now, my question is, what are the things you possess that can be used for God? How can you use it to bring glory to His name? God does not look on your status symbol. Lahat tayo dito pantay-pantay. Kahit na gwapo ka, mukhang artistahin ka, mayaman ka, wala mo dito. Panginoon hindi naglabanan. It's just like, wala. Sabi nga ni David, why you mind me, why you are minding me? It's just like a son ng tao ganyan ng kalit sa harap nito. So, wala ko tayong pagmamahal. God looks on whether you and your possessions are available for His service. Hinahanap ng Diyos kung anong meron ka, kung available ba yan. Mayroon ka nga, pero hindi ka naman available, sayang din.
kukunin niya. Alright? Secondly, chapter 5 verse 4, the manner. Ang manner or the actions. Now, verse 4, now when he had left speaking, si Jesus, he said unto Simon, Simon, launch out into the deep and let down your nets for a drought. Nung natapos na siya, pinagamit na ni Peter yung kanyang kanyang bangka, no? Of course, ang Diyos hindi ho ungrateful na hindi siya return or mag-reward sa mga ginagamit niya. It's always there. God is always there. Na kapag naglingkod ka sa Kanya, may kapalit yan. Amen? Now, sabi niya kay Peter, Peter, launch out into the deep and let down your nets for a drought. Now, here we should see Jesus' instruction to Peter was that he should launch into his net into the deep. Though Peter was discouraged and uncertain about this request, he nevertheless obeyed his instruction and was greatly rewarded for so doing. The deep, kung makikita niyo po yung word the deep dyan, is a place that extends far below the surface and is potentially full of danger. Mirahin mo, pupunta ka sa malalim, ipapakuha mo yung malalim, syempre, pag hindi ka marunong, nang lumangoy o bagay, so, it connotes with the fear or danger. Launching out into the deep requires double the effort and willingness to take greater risk. It requires you to move beyond your comfort zone and well beyond what you are accustomed to doing. Sabi ni Peter, Lord, galing na kami dyan. Si Peter, expert yan na mangingisda. Pero ay mo, gabi, sabi niya, we have told nothing. So, tapos ngayon, you have to launch into the deep. Now, the phrase launch out into the deep is that meaning it is stepping out of your comfort zone. Taking bold risks and embracing unfamiliar challenges to achieve greater success or spiritual growth. It connotes go beyond what is normal and common. Sabi ng Panginoon, Peter, alam ko, wala kayong nahuli. But sabi niya, okay, launch out into the deep. Araw yan ha. Buong araw yan, tarik ang init doon. But sabi niya, launch out into the deep. Now, from shore here, tapos punta ka sa gitna. Malalim. Sabi na, Panginoon, hirap naman nun. Wala nga kami nakuha, wala nga kami nahuli. So, sabi niya, alam ko, Peter, medyo malayo yun, tsaka mahirap yun dahil pagod, but you have to go out from your comfort zone. You have to go beyond what is normal. Go to the regions beyond na hindi ordinary. Hindi yung common. And go with extra mile in another place. Kumbaga naman, yung tinawag nga si Abraham, di ba? Si Abraham. Genesis chapter 12, sabi ng Panginoon, go out from your country. Sabi niya, saan pupunta? Hindi niya alam, but go out. Okay? And then sabi niya, go even if it is not due in season or out of season. Kahit hindi pa sa tingin mo na tama, sa tingin mo na oras. Pag tinawag ka, pag hiningi ng Panginoon, pag sinabi ng Panginoon, gawin natin. Then launch out, go. And then, go and move beyond superficial, surface level of faith. Alam niyo po, sa ngayon, ang daming superficial na pananampalataya. Ang dami, sa ngayon, parang akala natin, pare-parehas naman yan. Matagal na naglilingkod sa Panginoon. But we realize that sometimes it's only superficial. Ang babaw. Take note of that. Take it. Jesus told Peter to launch into the deep to teach him to trust in God's word over human expertise. By instructing professional fishermen to drop their nets into the deep water during the day when fish are rarely caught, Jesus was setting the stage of the undeniable miracle that prepared Peter to become a fisher of men. Alam ni Kristo yan eh. Kasi si Peter expert doon sa pan. Alam na, imposible na makakuha siya ng maraming isda o makakahuli siya. Wala nga siya nahuli sa gabi, tapos pa sa araw. Pero alam ng Diyos. Dahil ang Diyos, si Kristo, nakikita niya yung tinatawag na future. Amen? Kasi gusto niya ito, si Peter, hindi lang magiging fishers of men, but magiging fishers of, hindi lang magiging fishers of fish, but magiging fishers of men. Now, the deep represent the unknown. Ang
ang deep, nagre-represent siya ng hindi kasiguraduhan or walang kasiguraduhan. It is also a place where you will require complete reliance on the Lord. Launching into the deep may require a greater spiritual commitment. Tinawag ka na ba ng Panginoon sa isang lugar na wala kang kakilala, wala kang pana, basta punta ka lang doon. Would you think you will go? Diba? You know what? That is where, sa mga missionary, yan. Okay, you go beyond to the regions beyond. Pero it's because it's a call of God. And then, ano pang sinabi niya doon? Let down your nets for a drought. Sabi, release. Yun yung actions eh. Okay, punta ka sa, tag dito. Ang manner niya, punta kayo into the deep and then release the nets. Normally for fishermen, they drop down the net when they saw the school of fish. Alam mo, hindi basta-basta kung ito ay mangingisda, hindi lang basta-basta kung saan kayong maghahagis ng lambat eh. Di ba? Hindi yun. Kailangan muna tingnan yung kung saan yung may mga group of fishes or yung sa amin tawag nun, gataw. Sa Ilonggo, gataw meaning, kapag nakita mo na yan sa layo na medyo yung dagat parang kumukulo, di ba? May maraming isda yan. Pero kapag ang dagat ay medyo peaceful, wala kang makitang group of fish dyan. Pero kapag makita mo na talaga parang kumukulo, gumagano, kumakalas, yan. Yan. Kasi Peter sabi niya, pambihira ng Panginoon to. Nasa shore tayo, tapos ang lake, ang kwan nito, tapos papayapa. Tapos araw pa, wala kaming makukuha. Gabi nga eh. Kasi ang isda naman, sabi nga nila, ang isda pag araw, tulog. Pag gabi, gising. Kaya sa gabi sila nangingisda. No? Which is, sometimes it's because, of course, pag daylight kasi, ang mga isda, pag may mga araw, nagpapagod yan sa mga pamilya. Kaya pag gabi, mostly doon, kaya makikita ka sa mga isda. No, faith instruction, sabi nga, must be completely followed and obeyed. Faith supersedes expertise. But now, sabi ng Panginoon, sige, launch out into the deep. But 7, sabi na ni Peter, Lord, ano ba naman to? But sabi na, nevertheless, at thy word, I will let down. Sabi niya, kahit nang mahirap, kahit na doubtful ako, Lord, pero dahil sinabi mo, sige, gagawin ko. Amen? You know what? When God said, we must believe and it's simple that. Sometimes even if we must not believe or hindi tayo maniniwala ang salita ng Panginoon, it will settle. Mangyayari yan. Minsan kasi mali yung program. Hindi when God said that, and I believe it, it's settled. Kahit na maniwala ka o hindi, ang Panginoon na salita niya, it will settle. It will stand. Ano sabi niya? Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Matthew chapter 5 verse 18, for verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or little or tittle shall in no wise pass from the law. Thy word is settled in heaven. Mga minamahal, maniwala man tayo o hindi sa salita ng Diyos, it will still, the word of God, it will be still settled. It will still fulfill whatever it says here. Kung sumunod ka sa Kanya, blessings will come. If you disobey Him, curse will come. Discipline will come. Amen? Hindi yun na, hindi. Kasi, hindi naman mangyayari yan. No! Sabi nga ng Bible, attempt great things for God, or sa isa ni William Carey, isa sa mga great man, attempt great things for God and expect great things from God. So kung gusto nating magkaroon tayo ng magiging, magamit tayo ng gusto ng Panginoon, we have to attack. We have to go beyond our normal life. Amen? Hindi yung conveniente. Serving the Lord is not a convenience time. Kung naghahanap lang po tayo na conveniente ang paglilingkod sa Panginoon, don't come here. Don't go serving God. Because even Jesus, when He is an earthly, hindi siya naghanap ng conveniente. Sabi nga, bakit? The world will hate us. Kung ayaw mo na ang sanlibutan ay magalit sa iyo, of course, hindi ka maglilingkod sa Panginoon. Kasi pinitis mong world. Now,
Needless to say, sabi niya, regardless of what disappointment that we have, sabi ni Peter, kahit na ano man mangyari kung Lord, although na doubtful ako sa pangyayari, but sabi ng Biblia, launch out to that, nevertheless of thy word, I will draw the net. And then sabi niya, nevertheless, check them on. Sabi niya, ano man po ang ating kalagayan, although we've been disappointed, although our friends have turned their backs to us, sabi niya, although my future, sabi niya, to them doesn't look bright. Pag-judge pa tayo ng tao, o pagdudaman ng tao, dahil parang wala tayong future. Kasi sa pagiling ko sa Panginoon, parang ang hirap dyan, wala kang future. Hindi ka magiging mayaman dyan. Totoo naman eh. Paglilingkod sa Panginoon, hindi naman eh. Diba? Kung naghahanap ng magiging mayaman, ang simbahan hindi o ang tamang lugar para ikaw yumaman. Diba? Pero ang paglilingkod sa Panginoon, ang magdadala sa iyo, o ang pagiging faithful sa Panginoon ang magdadala sa iyo, napapayamanin ka rin ng Panginoon in a special way. Kasi hindi yung hinahangad mo na pagyaman. Now, sabi niya, nevertheless, sabi ng the Lord God is able. Kahit na itong mga tao, itong ganito kanilang paningin sa akin, and nevertheless, the Lord God is able. Nevertheless, the Lord will be on my side. And nevertheless, if God said it, that settles it. And don't think kung ano man yung sasabihin ng tao sa iyo. Think about what God says. Amen? Kung sinasabi na wala kang patutunguhan, wala kang future, napakabuhay. Sa akin dati, ang dami. Ang aking tiyahin, hindi nga siya nakapaniwala. Sabi na, wala yung future din. Kasi alam mo, sa amin, sa estansya, ayan, tambay, siga, naghabol ng 5 tao, nagpag-away sa 5, isa, nakipagsaksa, pag sa boxing sa Panjasa. Alam na mga buwan ito, sa mga kapatiran namin sa estansya. Alam nila kung sino ako doon. Yung maliit. No, hindi pa ako natagpuan ng Panginoon. But when God called me, when God saved me, those things. Amen? But you know what? Nakita, ginago. Sabi lang ba ng tsahe ko ano, sabi niya nung maliit ka, parang Badyo Boy tawag nila sa akin. Ang pangit-pangit mo. Ngayon nung pag ako yung umuwi doon, ang wapo-wapo mo. Siyempre, pinibigyan eh. Ako, pasalubong eh, di ba? Parang ano, hindi. Pero iba talaga ang aura ng mga mananampalataya. Amen? Parang hindi ko matanda. Yes. Subukan mo, mag-backslide ka. Pangit ka. Ano slow, wag mo nang subukan. Di ba? Mag-maintain na lang tayo ng pagkakagwapo. Nasa Panginoon ka, lalo ka kang papagpala. Kahit na maraming problema, kasi may kaagapay ka. Nevertheless, at thy word. Amen? Amen. Yeah. Mga minamahal, we should be a channels. There are, yun nga, we have to trust God. And then number 3, the miracles pagkatapos na sumunod si Peter sa kay although doubtful siya, tingnan niyo yung sitwasyon doon. Ha? Tingnan niyo ang sitwasyon. Sabi niya sa isip niya, wala nga eh. Bagas ako ng anak ko, tapos papadraw pa ako. Siya naman ako, papapagod na naman ako dito. Buti sana kung siya ang gagawa, ako naman eh, di ba? Tapos ang lapad-lapad pa nito ng pero sabi niya, nevertheless, at thy word, Lord, I will launch out on the thing. Now, what happened? Chapter 5, verse 5 to 7. The miracle and the accomplishments. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, of thy word, I will let down the net. Now take note, I will let down the net. Sabi ng Diyos sa kanya, let down your nets. Nets dami plural. But sabi na, Lord, at thy word, I will let down the net. Ilang paldo yun? Isa lang muna kasi napapagod manghugas na wala namang daming lumot. Makukuha mo lang lumot. O totoo, mahirap po pag naglinis ka na walang mga lumot, mga shells, mga corals dyan. Tatanggalin isa-isa mo yan. Sabi niya, ito lang, isang net lang, Panginoon. Kasi para kung wala makukuha, at pupunti lang ang perennial na common na alibay ng mga tao. Sa atin, alam mo, in the practical sense. And then sabi niya, and when they had this done, na nagcast na sila, they enclosed a great multitude of
fishes. And their net brake. And they beckoned unto their partners which were in the other ship, and that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. Now, picturize it. Lord, okay lang, naghagis na sila. And then, imagine ka, ang milagro ng Panginoon, andun. Bakit? Sinunod nila eh. Ang utos ng Diyos. Kahit sa paningin nila na, imposible, walang isda dyan kami makukuha. Para sabi ng Panginoon, sundin nyo lang ako. Sige nga, sundin natin, wala namang mawawala eh. Di ba parang ganyan eh. Wala namang mawawala eh sa atin at least. Tingnan, half-heartedly ang pag-obey. And then, isang lambat lang. And then, God's power. God's accomplishment. God's miracle was there. And their fish and their nets was filled with fishes. There are great multitude of fishes. Unexpected abundance blessing. It's a God's provision. Amen? Milagro ng Panginoon yun. Dahil sinunod nila. Tingnan mo sa ating buhay, kung ipapractical natin, i-apply natin sa ating buhay. Minsan, ang provision ng Panginoon ay hindi mo naiisip na nabibigyan ka ng ganyan. Kasi nagiging faithful ka. Hindi ka nagiging, yung pag nakita ng Panginoon, sinunod mo yung utos niya, sinunod yung salita niya. Hindi yung naging faithful ka, nag-faithful para makakuha ka ng blessing. Tingnan nyo, take note of the current situation ngayon. Dahil may mga kasimbahan na ngayon ganun. Sige, magiging faithful ka lang para magkakaroon ka ng blessing. So yung motives, iba? Magiging matapat ko, gusto ko pagpalain, gusto ko magmataw. No, first, you have to follow God. You have to worship, you have to follow God's command, instruction. Kaya then, faithful ka sa kanyang salita ng Diyos. And then, sabi ng Biblia, then you will have God's provision. Makita mo, enclosed. Siguro, dami nun. Kaya, hindi lang isang tulinada kasi hindi kaya nila yun. And then, their net was not broken. Now, imagine this one. What if, kung lahat yung nets, pinapakwa sa kanyang nets eh. Kung paldo yon, 10 paldo yon, remember kung gaganyan, nakakuha ng isang paldo na, 2 paldo, 3 paldo, o 5 paldong net. Pero isa lang eh. Pero what if kung yun ay 10, kinas niya kasi inuutos sa kanya, ibigay mong nets. Ibig sabihin niya mga minamahal, ibigay mo lahat. Huwag ka magkaroon ng reservation. Pag sinabi ng Panginoon, all the nets, give all the nets, cast all the nets. Not one net or net only. Pero sa atin ganyan, minsan ganyan tayo. When God wants us to present our bodies, no, as a living sacrifice, we still hold up some. We still do some reservation. Kasi hindi ho tayo fully trusting. The net was not broken. Anong makikita dyan? God's protections. Amen? Imagine ka, isang net, pero hindi, kung mga normally, masisira na yun. Pero dahil andyan ang Panginoon, protected. Alam niyo po, anong meron tayo kung yan ang pinagpagamit ng Panginoon? Material or resources. Iniingatan din po. Amen? Kahit gaano natin pag-iingat yan, may CCTV tayo. Kung hayaan ng Panginoon niya ating tahanan loobin, wala ko tayo kahit na may CCTV, may gwardiya tayo. Bakit? Kasi our security, our protection are based in us, in our... Kasi high-tech ang aking mga pandito. Dito nakikita ko sa bahay namin. Kahit sa Pilipinas, nakikita ko sa may CCTV. Pero walang magagawa yan pag hinayaan ng Panginoon. Amen? Pero kapag ang protection galing sa Panginoon, kung hindi niya hayaan yan, kahit sino man yung manloob, kahit si Robin Hood man yan, manloob, kung hindi hayaan ng Diyos, hindi masisira. At hindi ka, pupuprotektahan ka ng Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal, number 3, the beckoning of other ships, makikita natin yung God's participations. Ibig sabihin mga minamahal na kapag tayo ay nagkaroon ng blessings o ng tinatawag na pagpapala ng Panginoon, it become a channel of blessing. Nadi-distribute natin, nasi-share natin. Dito nakita mo, hindi nila kaya eh. Kaya nagtawag sila. Yung mga ibang mga mangingisda doon na ando na sa ship shore, wala nang ginagawa. Hindi naman sila nanguli kasi sila lang. But
Sabi ng Panginoon ni Peter, sabi ng Panginoon, tawagin mo sila, kaya tinawag din, kaya nagkaroon din sila ng pagpapala. Pero mo, under net, sabi almost na malulunod na sila. Kung ipipicturize mo lang, ito, real to na senaryo, hindi ito parabol. It is the real story of it. Mga minamahal, anong pinagsinasabi dito? When, as the Christians, is always available in trusted God, the blessings is abundantly. We become a channel of blessings. Kasi, magiging overflowing yan eh. Kapag pinigilan mo yan, parang kwan yan eh, parang lake yan eh. Kung ang tuloy-tuloy ang daloy ng tubig at pinigilan mo yan dyan sa iyo, hindi mo inalaw yan, magpupunta yan, pati ikaw hindi ka na makakahinga. Yung mismo. At syempre, hahanap yan. Pati ikaw masisira. Pero, kung ikaw ay pinuksan mo yan, you become a channel of blessings. And that's God wants us to be. Kung pinagpapala tayo ng Panginoon, we must be a channel of blessings. We must be not to be an arrogant. Huwag tayong magmalaki, huwag tayong maging arrogante, at huwag tayong magiging selfish. Amen? Ibahagi natin. You know, that's the miracle and accomplishments. And you know, mga minamahal, makikita natin dito na sabi ng Panginoon, kung wala ang Panginoon sa buhay natin. And then finally, the motivations. After all these blessings, after all this, yung mga tinatawag na pagpapala ng Panginoon o yung kabutihan ng Panginoon, and the aspirations, motivation, aspirations, verse 8 to 12, 11. And when Simon Peter saw it, verse 8, he fell down at Jesus' knees, saying, depart from me, for I am sinful and wicked. When God blesses, it will lead us to be a humble, to have a humility spirit. Sabi ng verse 9, for he was astonished and all that were with him, and at the throat of the fishes which they had taken. Verse 10, and so was also James and John and Jack, sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto them, Simon, fear not, from henceforth thou shalt catch men. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. No. Simple lang, practical. Pinagpala sila ng Panginoon. Hindi siya nakapaniwala. Sasabi niya, Lord, patawarin mo ako. Why? Bakit humingi ng patawad si Peter? It's because he obeyed half-heartedly. Nag-doubt siya sa kay Jesus. You know, sometimes that's also us. When God invited us, when God calls us, when God spoke to us, minsan, hesitant pa tayo to follow. Hesitant tayo sa pagsunod sa Kanya. Why? Because we are living by sight, not by faith. Amen? Gusto natin, mga sigurista tayo eh. Yes. Kung makikita ko, susunod ako. Makikita ko, maniniwala ako. That's living by sight and not living by faith. Faith is that hindi mo nakikita, but you trust God, and God will show you the rest of them. It leads to humility. Anong motives? Para sa mapapala aspiration. It leads to humility. Magiging humble tayo. Huwag yung pinagpala ka na, para nagiging arrogante ka na. Hindi ka na reachable. Amen? Iba na yung level mo. Pasensya ka na, hindi na kita ka-level. No. Hindi dapat ganyan, mga minamahal. It leads to heart and soul searching examinations. Na makita ni Peter na ganitong ginawa ng Panginoon sa kanya. He searched and he was astonished. And he said, Lord, I am a sinful man. Dapat ganyan ang attitude natin. Amen? Amen. Na kung kinokorek tayo, tinuturuan tayo, sinesearch natin, hindi tayo defensive. Right? Amen? Hindi ho dapat natin i-justify kung ano yung ating ginawa na mali. Di ba? Yan ang hirap kasi sa atin minsan. Yung ayaw natin tumanggap ng pagkakamali. Di ba din ako na lalo pag sa office ka, di ba? Because if you feel na alam mo na yan eh, especially pag expert ka, alam mo na yan. Kahit mali, tinuturuan ka, ayaw mo. Parang sa pride. Don't be hypocrite, all of us. Right? Kung doktor ka,
Minsan, pag abogado ata ako, bakit natuturuan pa? Correct? But, you know what? As a Christian, we have to search. We have to examine. Kung natuturuan tayo, hindi. Let it be. Kung anong kalooban ng Panginoon sa atin. Masalamat tayo. It leads to better future and greater responsibility. Sabi ng Panginoon, since na ikaw, Peter, you will no longer be a fishers of fish. You'll become a catch of fishers. Napakang responsibility yan. Amen? Hindi ka na manager, ay hindi ka na ngayong messenger. O hindi ka na ngayong janitor. Manager ka na. Hindi ba napakaganda? Ang masit, manager ka, nag-devote sa janitor. Because pwede ka nakikipag-away. What I'm saying is that our motives, all those blessings will have to be in an possible. Hindi yung tayo maglalaki ang ating utak, lalaki ang ating ulo. That it will lead to complete surrender to God. Amen? Yung mga bagay na ito, ay dapat ito yung the more pa tayo magiging masigasig sa Panginoon, magiging matapat sa Panginoon. Kung pinagpapala tayo ng Panginoon, iniingatan tayo ng Panginoon, then we have to be more surrendered to the Lord. And then, it leads to treasure Christ above all. Dapat, ito yung magtuturo sa atin na pahalagaan natin ang paglilingkod, ang pagsisimpag, worship sa Panginoon above all. Let it be our priority. Jesus is Lord. Priority. Hindi yun kung sino asawa natin, emotions natin, trabaho natin. No. They are not the priority. It should be Christ above all. Amen? It should be Christ. Kaya sabi nga ng Panginoon, ito po mga minamahal, na ang ating ang mga bagay na yan ay iyang magbibigay dapat sa atin ng realizations na tayo dapat ay wala nang ibang pinagtutunan kundi ang Panginoon. Kaya habang may buhay tayo, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa tayo. Mayroon tayong Diyos. Amen? Habang buhay tayo maglilingkod, that will be your commitment. Is that your commitment? Is that your promise to God? Or have you ever made a commitment before that, Lord, maglilingkod ako sa iyo, but you forgot that one thing. You forget those things kasi naiba na ang panahon. Hindi dapat. Ano man po ang sitwasyon, ano man po ang ating mga nararanasan, hindi po dapat bago ang ating commitment sa Panginoon. Amen? Ano man ang sitwasyon sa buhay natin, huwag po dapat mapikuhan. Pag-araw ng linggo, pag-araw ng pag-aaral naman, dapat andito tayo. Unless na lang kung hindi talaga natin maiwasan. Pero dahil lang ng sumakit lang yung tiyan mo ng konti, medyo parang uulan lang, ipaglabas mo, ang init, sabi mo, hindi ka napupunta. O hindi ka lang nakapag-makeup. Wala kasi akong makeup hindi ka lang nakapag-kilay. Mag-online na lang ako, pwede naman. No. Mga man minamahal, ang ibig sabihin na natin po dito, let's prioritize God. Not anyone else. Hindi tayo pumupunta dito kung para lang magpa-impress. Kung yan itong ating motibo, yan, mas mainam pa. Sa bahay ka na lang. Matulog. Totoo po yan. Dahil pagpunta ko rito, kung may inaasahan ka at may piniplease ka na iba, manilat sa Panginoon, magiging walang saysay po. I tell you, nagsasayang lang tayo ng oras. Kung pupunta ka lang dito dahil napipilitan ka, dahil wala kang nagawa, nasasayang mo yung oras. Facebook ka na lang sila. May muta ka pa mga. Maiiyak ka pa pag nakita ng emotion. Diba? Matatawa ka kung may mga lyrics na nakakatawa. Diba? Pero pagpunta natin dito dapat. Mga minamahal, sabi nga dito ni yung verse, yung sabi ni Paul, ano dyan, sa Philippians chapter, yung last verse, pakikabal yung nga ito, Philippians chapter, ayan. Sabi ni Paul, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ, Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss
of all things and do count them, but damn that I may win. Sabi ni Paul, lahat yun ng mga credentials ko, lahat ng pinag-aral secular, lahat yun, lahat ng mga kayamanan ko, lahat ng knowledge ko, I treated them as dung. Alam mo yung dung? Dumi ng kalabaw, dumi ng haliw. So sa atin, ano mo? Dumi natin. Ibig sabihin niya, that I may win Christ. Meaning to say, wala po yung sound. Basura po yan! Kaya huwag mo natin pagmalaki. Yung meron kang material, possession ka, talents, meron ka, huwag natin. Kaya sabi ng Panginoon, are you willing to launch out into the deep? Meaning, are you willing to obey wholeheartedly to Christ? Mga minawal, Jesus still compelling and commanding us, each one of us to launch out into the deep. To make us to be fishers of men and to be faithful. The material, it's your availability. The manner, it's your action. Just follow God. Obey God. And the miracles God will give you. Things that you do not have yet. And you will be amazed. And then lastly, the motivation and our spirit, that should not be. That will make us humble. And that will make us treasure God above all. Practical lang po, mga pinakamalang. Ito po, minsan ito ng Panginoon, kaya sabi ko mas Panginoon kay Pastor Art, I think this is the, because last time he gave me a suggestion to mention, but no, God showed me something like this. Well, look, I have to, kasi mas, may naman kung ano ang tinuturo. This before I shared it to you, it's already reflected on me. I'm the one being first with God. Please, mga minamahal, wag niyo po isipin na pinagkansunan kayo dito. Amen. You must be faithful. Faithful. Na tinuturo. Bakit? Para maging makayos. Dahil mahal kayo ng Iglesia. Mahal kayo ng Panginoon at gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng abundant life. Ano sabi niya? That they might have life here on earth, eternal life, and that life might have been abundant. We can still experience abundance living here if we still obey and faithful. I hope mga minamahalin ng simple message na tawag sa ating at Pastor Art, salamat po sa inyo. Maraming salamat, Brother Julius. Napaganda po ng ating napag-aaralan dito. How can you serve an invisible God? Hindi naman natin kita ang Panginoon, you know. He's a spirit. Ang pinakamaganda po dito ay ang salitang natin na rinig at ating pahayag ngayong magang ito. Have faith. You have to have faith. And sabi nga ng Hebrews 11:1 and 2, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, for by it the elders obtained a good report. Ngayong umaga pong ito, sabi ng Panginoon, you know, despite of all these impossibilities of life, learn how to launch into the deep. Napakadami po mga pagpapalang pinagkaloob sa atin. The materials is all available. You know, meron tayo na pwedeng ibigay sa Panginoon. Huwag niyo pong hanapin yung wala kayo. You start what you have in you. Meron kang buong katawan, ang sabi ng Panginoon, why not present your whole body a living sacrifice unto the Lord? You know, you have availability, bigay mo sa Panginoon yan. You know, minsan nagkakatalo lang po tayo dyan. Availability po natin. You have ability, you know, but the question is, are you available for the Lord? And if you're available, you need actions. Kailangan po yan ng some step forward. Kailangan merong gawa. Hindi lang po tayo puro salita. Kundi gagawa po tayo. Mahirap. Hindi po madaling maging Kristiyano. You know? And while you give everything to the Lord and you step up, one step at a time,
You know, unti-unti, papakita po sa atin ng Panginoon yung channels of blessings, ng accomplishments. Mag-accomplish, mag-accomplish, mag-accomplish. And as we see Peter here, sa lahat po ng kabutihan na pinakita sa kanya ng Panginoon, you know, hindi siya nagmalaki. Napaka-humble niya. Nang sabi niya, nakita ko yung sarili ko. Wala akong pwedeng ipagmalaki sa iyo, Panginoon. You know, I am a sinful man. Sa atin po mga mananampalataya ngayong umagang ito, ito po yung napakalaking paalala po sa atin. You know, wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. You know, ikaw ay umangat sa buhay. You know, ikaw ay pinagpala sa iyong trabaho. Ikaw ay pinremote. Ikaw ay binigyan ng, you know, pag-iingat ng Panginoon and everything. But again, mga kapatid, wala po tayong pwedeng ipagmayabang sa Panginoon. It's all in His hands. Lahat po tayo, nakarating po tayo dito, you know, tayo po ay umuusog pa rin sa buhay. It's all by the grace of God. It's all by the grace of God. But the Bible says, you have to launch into the deep. You know, hindi natin alam kung ano yung mga mangyayaring kinabukasan, ang mangyayari sa buhay. But you step up. I mean, step on your faith. Kailangan po talaga ipakita, kailangan po gawin po yan. And napaganda po ang ating mensahe ngayong umagang ito. Lahat po tayo, we are encouraged to launch into the deep. You know, kung gagamitin ka ng Panginoon, God will equip you. You know, kung ibabahagi po natin ang salita ng Panginoon, let's share it. You know, let's share it. Minsan, makaka-offend tayo, makaka-offend tayo. But again, it is the Word of God. You know, it is the Word of God. It's not my word, it's not Brother Julius' word. It is the Word of God. You know, pagka pininis mo ang katotohanan, you know, many will get offended. When you're going to preach the truth of the Word of God, many will get offended. Kita na po natin yan sa buhay ng ating Panginoon Kristo. Many will get offended. Tayo pong lahat ay tatayo, so we'll stand up please. So we bow our heads and close our eyes. So we pray. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa umaga pong ito ay pinakita niyo po sa amin na wala po kaming pwedeng ipagmalaki sa inyo. We bless our life. Yes, we thank you, Lord. We're grateful for it. Maraming salamat dahil iniingatan niyo po kami. Hindi niyo po kami pinapabayaan. Patuloy po kayo nagpo-provide ng aming pangangailangan. Despite sa aming mga nakikitang conflict around us, masasabi po namin sa lugar na ito, napakainit, Panginoon. At kung magdadahilan po kami pwede, na hindi kami makakapunta sa church, hindi kami makakapaglingkod. But I thank you, Lord, dahil ang mga anak niyo ito, ay talagang pinapakita po nila ang kanilang pananampalataya. We cannot see, O Lord, literally. But they have this faith. At ito po yung pananampalataya nila, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami na magawa po namin ito. Ayon sa inyong kalagayan. Mga kapatid, God has spoke to your heart today. Or maybe, there are things na meron ka na hanggang ngayon, hindi mo pa maibigay sa Panginoon. Why not tell God today, Lord, meron po akong ganito. Ibibigay ko po sa inyo. Ang aking pagkatao, Panginoon, ang aking puso, ang aking isipan, ang aking kalakasan, ang aking pag-iisip, Panginoon. Binibigay ko po sa inyo, mga kapatid. Baka meron ka mga reservation sa pananampalataya. Why not tell God, Lord, nahihirapan ako ibigay sa iyo ito. Panginoon, ngayon nagpapakumbaba po ako. Pinagkakalog ko ito sa inyo. Mga kapatid,
Baka gusto mo naman talagang ibigay yan. It need an action. Isang hakbang. Bigay mo sa Panginoon. Na pagka ito'y ginawa mo, alam niyo po, ang Panginoon, ibibigay niya kung ano man ang pangangailangan mo. There will be an accomplishment. Mamamangha ka, kapatid. Mamamangha ka pagka ito'y pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. And not only that, pagka binigay sa iyo ng Panginoon, huwag din tayo magmamalaki. You tell God, Lord, I am a simple man. Kabila po ng aking mga pagkukulang sa inyo. Patuloy po kayo ng pag-provide ng aking pangangailangan. Kapatid, ba't di ka lumapit sa Panginoon? You speak to God, kausapin mo siya. Maaaring ngayong linggong ito, nakalimutan mong manalangin, nakalimutan mong makipag-usap sa Kanya. Why not today? Buksan mo ang iyong puso at iyong isipan. You have to pour your heart to the Lord. Kausapin mo siya. Nakikinig po ang ating Panginoon. Maybe you're ready to launch out into the deep now. You tell them, Panginoon, despite of these impossibilities, I'll step up in faith. Mananampalataya po. Kapatid, kausapin mo ang Panginoon, you speak to God. Have faith. Have faith. Shall we find a partner? Tayo po mananalangin sa bawat isa.